Hi, I'm Raan and I'm a travel content creator, and in this video, I am going to share my recent experience sa immigration dito sa Pilipinas. So, last August, nag-travel ako with friends, and for context, ako po ay isang remote worker or virtual assistant. Alam ko, ang dami-daming mga virtual assistant na nagtatanong, ano nga ba yung mga usually na hinahanap ng immigration officer kapag lumalabas ang isang freelancer and magta-travel abroad. So, bago naman din ako naging virtual assistant, ang dami-dami ko na rin kasing naging travels abroad. Kaya medyo nung nag-transition ako into being remote worker ay hindi na ako nahirapan sa immigration kasi nga na-establish ko na traveler talaga ako. But recently, this year lang, actually nag-start din siya last year, yung mga tinatanong sa akin ng immigration officer was, nung nag-travel din ako papuntang Vietnam, tinanong niya ako, ano yung trabaho ko? Kasi nilalagay mo doon, di ba, professional or kaya yung sa types of employment, di ba, professional or nakalimutan ko na kung ano doon. Basta, nilagay ko doon professional. So, tinanong ako ng immigration officer kung ano yung trabaho ko. Sabi ko, remote worker ako or virtual assistant. Sabi niya sa ang bansa. Sinabi ko sa Miami. And then, tinanong niya din ako kung ilang taon na ako doon and ano yung work ko. And since video producer ako, so yun sinabi ko sa kanya. Sabi ko, video producer. Sabi niya, okay, gumanon. So, tinatakan niya na yung aking, tawag nito, tinatakan niya na yung aking passport. And then, this year naman, nung pumunta akong Singapore, nung March lang, yung tinanong niya sa akin was, ano yung trabaho ko? Tapos, yun, sinabi ko sa kanya na remote worker. Tapos, tinanong niya ako, meron ba akong certificate of employment? Which is, first time kong hinanapan ever ng certificate of employment sa all history ng travel ko. This was the first time na hinanapan ako ng certificate of employment. So, wala akong certificate of employment noon kasi hindi naman nga ako humihingi. And then, dun ko na lang din na-realize na hindi pala tayo dapat maging kampante and whatever the immigration na mga requirements, kailangan natin silang i-provide. Pero kung expert ka naman in finding ways paano lumusot sa kanilang mga hinahanap, so ang ginawa ko was, sinabihan ko siya na I don't have the certificate of employment, sir, but pwede po ba na ipakita ko sa inyo yung work emails ko para mapatunayan ko sa inyo that I'm really working in this company. So sabi niya, sige. So, pinakita ko sa kanya, hinalungkat ko yung aking iPad, pinakita ko sa kanya, and then tiningnan niya yung mga signature ng email. Sabi niya, ito ba yung, ito ba yung company mo? Sabi ko, yes. Sabi niya, ito ba yung boss mo? Ito ba yung pangalan? Ganyan. Ito ba yung address? Sabi ko, yes. So, ayun, pumayag naman siya. Pero, tinanong niya din ako, ilang taon na akong nagwo-work doon, yung mga ganong bagay, and paano yung sahod, sabi ko, remittance, ganyan. So, ayun, nakapasa naman ako kasi syempre matagal naman na akong traveler. And then this August lang, yung tinanong ulit niya ako, sabi niya, anong work mo? Sabi ko, remote worker. Sabi niya, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko, yung company ko is based in the US. Tapos sabi niya, so paano ka ngayon binabayaran? Tapos sabi ko, through Wise, kasi yun yung parang PayPal, anong tawag sa kanila, money receiving platform or something, ganon. So sabi ko, through Wise, sabi niya, pwede ko bang makita yung mga receipts or yung mga emails na eto yung sahod mo or na sumasahod ka nga sa kanila. Buti na lang, naka-organize kasi yung emails ko eh. Lahat ng mga natatanggap ko ng mga emails, naka-organize siya. So, it's not so hard for me na nung ni-require niya ako na maipakita yung resibo ng aking sahod, doon, nakalagay na siya, nakalabel na siya doon sa aking email. And then, kinlik ko na lang. So, nag-display na siya lahat. So, tinanong niya lang na ito yung sweldo mo. Tapos, sabi ko, yes. Sabi niya, so, itong sweldo is, how many times ka nagsusweldo sa isang mga, kasi ang dami na nakita. Sabi ko, twice po. Ganon. So, chinak niya lang. And then, after nun, okay na, tatak na. So, yun lang. So, I guess, yun yung mga, some of the things sa kailangan ninyong i-prepare din. Certificate of Employment for the freelancers.
wala naman tayong work ID kasi syempre wala naman tayo nun, 'di ba? Hindi naman, there's no way for us to be able to get that. And then pangalawa is any remittance na magpapatunay na pinapadalhan ka nga talaga niya ng sahod, ayun, i-compile nyo na yon sa isang album ba, sa isang ano ba, ilagyan nyo na ng label para at least isort nyo na sa isang sa isang folder, ganyan, para at least kapag hinanap ng immigration officer ngayon sa inyo, yung mga details na yon, mabilis ninyong maipoprovide sa kanya. So, sa akin naman, mabilis kong na-provide sa kanya. So, ayun, mabilis niya rin tinatakan yung passport ko. So, yun lang yung tanong niya about sa akin this time, sa paglabas ko nung August. Ano yung work ko, and then, ano yung saan pinapadala yung sahod ko, and then, gusto niyang makita yung remittance ng sahod ko. So, yun, pinakita ko sa inyo. Nung pinakita ko sa kanya, wala na kami naging problema. So, yun lang. I hope sa mga freelancer dyan na gustong mag-travel for the first time, go, i-push nyo na yan. And if you wanted to have a community of mga travelers, and if this is your first time, join my group or my community, Beginners Travel Tribe sa Facebook. And I am hoping that this community will really help everyone na gustong mag-travel for the first time. And if you have questions, recommendations, let's ask, let's recommend, let's help each other out para naman every one of us will have the opportunity to explore our comfort zone. So, ayun lang. Bye!